Alright, welcome guys to my channel at crypto ulit tayo about sa SLP, Axie at Bitcoin. So stay tuned guys, and disclaimer, do not trade the strategies in this video. You can use them as a example of how to develop your trading system. You will only be successful by testing and evaluating them yourself. This is not a financial advice, and always trade at your own risk and do your own research. So start tayo sa Bitcoin. Kung mapapansin nyo, matagal ko nang pinopost to na possible na Wyckoff accumulation pattern, which is nag-play out nga. So tignan natin yung pattern guys, eto siya. So nasa spring, which is eto yung spring, yes, this is spring. And then nag-create siya ng top, bottom, and then top, and then bottom, and then nag-consolidate, and then na-break niya yung resistance. At ayun, confirm na pacing nga, which is andito na nga tayo. So nag-create siya ng top and then bottom, nag-create ng another top and then bottom, and then nag-create siya or nag-form siya ng descending triangle at na-break niya nga, which we will now confirm na phase in na tayo. So ang possible target nito guys is $80,000 or $100,000, but be cautious pa rin dahil mayroon tendency na ma-reject ito dahil nga tignan natin yung history Eto guys, kung napanood nyo yung previous video ko about sa Bitcoin, nandito siya. So panoorin nyo na lang, pero i-explain ko na lang ulit, which is eto nga, I can consider this as wave 1, wave 2, wave 3, and then wave 4, and then this is a potential wave 5. So ang kinakabahala ko lang guys, which is eto, balik tayo sa previous all-time high, which is noong December 11, 2017. So nag-create siya ng all-time high at that date. And then merong sign of rejection. At trinay niyang tumaas pero na-reject, at we can consider it as a zigzag corrective wave. So bakit nga ba nangyari to? So ang isang rason guys, which is eto. So from swing high to swing low, which is sa Fibonacci retracement, na-reject siya sa 0.618 3 times. Tingnan nyo. So na-reject siya dyan, 1, 2, and then this one hindi na siya mabot ulit, which is na-reject na nga siyang tuluyan. So we can say that is a valid dead cat bounce guys, which is a bearish signal. So which ang nangyari is naging zigzag corrective wave nga siya. So ayun, nag-create siya ng zigzag corrective wave. So ang nangyari is ganyan, ABC. So zigzag corrective wave na yan, at nag-consolidate. At ayun, nag-consolidate hanggang sa bumaba ulit, at trinay niyang mag-regain ng momentum dito, pero bumaba. At ayun, nagka-sign of rejection nung year of 2017, at ngayon lang ulit guys this year na tumaas, which is 2021. So that is 3 to 4 years, right? So 2017, 18, 19, 20, 21. So that's 3 to 4 years. So ayun guys, ito yung isang kinakabahala ko. Kung hindi na baka history repeats itself again. Okay? Dahil eto, from swing high to swing low, hindi pa niya nabe-break itong 0.618. Okay? So kung mag-retest nga dito guys at ma-reject, baka mangyari ulit yung nangyari nung 2017, which is magiging dead cat bounce. So ang tendency ulit is bababa siya, mag-create ng zigzag corrective wave or flat correction or triangle correction wave, hanggang sa ma-confirm nga natin na bearish, we are now on a bear market if that's the case. Pero guys, eto yung isa din na scenario kung bakit hindi pa tapos yung wave 5 natin is this one. Sa Elliott wave theory, wave 1, I consider this as wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and then potential wave 5, which is this one.
Okay, bakit? So, ito, wave 4, still valid kasi hindi pa niya hindi nag-overlap sa wave 1. So, valid wave 4 ito. At kung i-retrace natin tong wave 5, kung saan nga ba yung possible target, kung bakit nga ba sinasabi ko na pwedeng $80,000 or $100,000 yung price ng Bitcoin soon, which is ito. From wave 0 to wave 3 to wave 4, and that would be this one, which is it's either 1.236 or 1.618. So possible na $106,000 or $130,000. At ito din guys, since yung wave 3 is super extended, yung rule kasi guys na uh, kung yung wave 3 is super extended na, ang possible target niyan is this one, wave 1, range ng wave 1 to wave 2, at ilipat lang natin siya dito, which is the same lang din yan. So possible yung target guys is eto, $80,000 to $130,000. So yan yung insight ko sa Bitcoin guys. There's two scenarios possible na dead cat bounce kung mare-reject siya sa 0.618, or bullish continuation, which is mapupunta yung Bitcoin sa $80,000 to $130,000. So yun yung possible scenario sa Bitcoin, and punta naman tayo sa Axie. Okay, so yung Axie guys, which is ito, nabanggit ko sa mga previous video ko guys na ito ay isang zigzag 535 dati, pero sinend ko siya sa isang coach ko dati, coach ng lahat, kasi nagtuturo siya ng libre dati. Meron kaming Discord channel noong 2017 na tinuturo niya lahat ng libre. So may mga community kami dati na sinishare lahat ng knowledge nila, which is dun ako natuto. Pero ngayon, kung gusto nyong matuto guys, is pwede nyong kontakin si CryptoHood sa Telegram. So eto, dati nasabi ko na zigzag 535, pero 335 pala guys. So mali ako sa countings ko dito, in-speculate ko lang kasi. Pero eto guys, confirm nga na 3 siya. So 335 yung zigzag corrective wave natin. Pero it doesn't matter kasi nasa zigzag, nasa corrective 5 corrective wave na tayo, which is eto na nga siya. So 1, 2, 3, 4, 5. So yung pinost ko dati guys, kung napanood yung previous video ko, or kung nakikita nyo mga previous post ko, nasabi ko guys na possible na bababa tayo dito sa 7 to 6 pesos, pero dito nga siya nag-bounce sa 7 pesos, at hindi pa nga natin natatapos itong wave 4. So yung insight ko dito guys is possible na bearish butterfly para ma-reach niya tong target na to, which is wave 4. Kasi hindi pa niya nare-reach itong 1.382 natin for the wave 4 corrective wave. So I find napansin ko guys na ito nga ay isang bearish butterfly pattern. Kasi from dito, so from swing high to swing low, that's 0.382 retracement. So that's a 0.5, that's a B wave. Yung B wave guys, possible na 0.382 to 0.786 dito dapat. So pero dito still valid kasi 0.382 siya. So I think this is still a valid bearish butterfly pattern. So kung valid valid yan guys, I'm expecting na magbabounce yung SLP dito sa 0.886.
which is I think that's 0.1555. Let's try. Point 1155. So that's 5.7. Tama? Tama ba? Baka mali ulit ako. Hindi. Mali nga ako. So, yan. So that's 7.8 pesos. So expect na magbabounce sa 7.8 pesos, and then after that tataas siya dito, which is ito nga. So yung D-leg kasi guys is yung retracement niya is 1.272, which is ito nga. Same sila sa 1.382 from wave ano nga ba yun? So from saan ko na nga ba na-retrace to? So supposedly so dapat wave 2 saka 3. So ayun, wait lang. That's 0 A B. So kung hanapin natin yung wave 4, mukhang mali tayo dito ulit. So let's say ito na yung bottom, ano? So it's either guys na dito siya or dito yung possible oops, sorry. Wait lang po. So possible guys na yung target for wave 4 is it's either dito sa 0.2374 or 0.2156 bago siya bumaba ulit, which is dito nga sa it's either 0.1344 or worst case is dito 0.1112. So that's 4 to 6 pesos I guess. Yeah, last time I checked. So eto guys, kung hindi man natin ma-reach itong 11 pesos, possible ito 0.2149. So 0.2149, that's 10 pesos to 11 pesos yung possible target if that is a valid bearish butterfly pattern. Okay, kung mag-bounce na nga siya dito sa 0.886. Okay, so yan yung insight ko, yung possible target ko about sa SLP guys. Kung mare-reject siya dito, which means magre-retrace siya dito 0.1476 or baka diretso na siya dito, ano. Pero alam ko is hindi pa tapos yung wave 4 correction, which is hindi pa nga talaga. Pero yung kinakabahala ko lang guys is malapit na ulit yung sahuran. Baka kung hindi makapalag yung mga bulls, baka matalo sila at bumagsak yung SLP, which is diretso na siya sa 46 pesos. Okay, at yan muna yung bantayan natin. So punta naman tayo sa Axis Shard, ano. So nabanggit ko dati na eto ay isang bull flag. Na-explain ko din na kung paano natin retrace itong possible target ng ito bullish pennant. So lalagay lang natin yung range at ayun, sakto nga siya at this time, which is this is a possible potential bull flag. Yung target is yan, which is ito $112. Yan yung possible bullish scenario ng Bitcoin guys. At ito trinay ko din na tinignan ulit using Elliott wave theory.
this is possible na WXYXZ siya. So tapos na nga yung WXYXZ corrective wave. So there's a this is a potential wave 1. Yeah. Pwedeng wave 1 to, wave 2, and then wave 3, and then eto nga yung wave 4, hindi pa niya nang overlap tong wave 1, and then yung wave 5 is dito sa 1.236, which is $97 or $112. Okay, so yan yung possible target or yung insight ko dito sa Axie shard, guys. So ito again, not a financial advice, okay? So this is just my insight at yung mga natutunan ko, ina-apply ko siya dito. So there's a tendency na mag-play out, meron pwede namang na hindi, dahil yung crypto, guys, is I mean yung explanation ko ulit na yung pagte-technical analysis, 10% accurate, 90% manipulated. So again, yung possible na nagmamanipula ng market ay yung mga big whales or yung mga big investors. At possible din or pwede din na yung mga developer ng coin. Ano? So ayun, balikan natin yung SLP. Baka may nakalimutan tayo. Okay, I think nabanggit ko naman na lahat na possible ito yung target, which is 10 or 11 pesos bago siya bumaba sa 4 to 6 pesos. And then after that, guys, don't lose hope kasi pagkatapos ng zigzag corrective wave, magkakaroon ng 5 impulsive wave up, which is ito na nga. So may tendency, guys, na babalik tayo sa all-time high or hiigitan yung all-time high. Nakadepende kasi sa ngayon hindi pa natin mare-retrace kasi hindi pa natin alam yung top ng wave 1. Okay? So hindi pa natin siya mare-retrace ng tuluyan. So Axie, Infinity, I think nasabi ko na lahat. Okay? So eto, guys, kung wait, ano pa nga ba? So ayun, a trend is your friend, guys. So yan yung motto sa pagte-trading. Ano pa nga ba? Okay, I think tapos na tayo dito. So okay, so if you find this video helpful, guys, please like and share this video, and don't forget to subscribe and click the bell button for you to be notified about my new video or next video upload. At kung hindi ka pa kasali sa Discord channel ko, ilalagay ko yung link sa description below. Kasi nagpo-post ako dun usually ng technical analysis chart ko. At kung meron pang bagong video, dun din ako nagsasend. At kung may mga katanungan kayo, as long as masasagot ko, sasagutin ko po. Malawak po yung crypto at ako ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral ko sa pagte-technical analysis. So ano pa nga ba? So ayun, guys, yun lamang sa ngayon, at cryptoan ulit sa susunod. At have a nice day and peace out.